Paano kung yung pinakadakilang leader sa kasaysayan, hindi pala isang general o isang emperador? Paano kung isa siyang hari na may kakaibang misyon? Isang misyon na literal na babago sa lahat ng bagay. Ito yung kwento ng isang bagong kaharian at yung hari nito. Pag narinig mo yung salitang hari, ano agad ang nai-imagine mo, 'di ba? Malamang ito, korona, kastilyo, kapangyarihan. Basically, isang pinuno na gumagawa ng batas at nagpapatupad nito with an iron fist. Ganyan yung standard idea natin. Pero dito na nagiging interesting yung kwento. Kasi paano kung yung haring matagal na nilang hinihintay, hindi pala dumating para ayusin yung sistema, kundi para wasakin ito mula sa loob? So dito na magsisimula yung showdown. Hari laban sa sistema. Isang banggaan na yayanig sa mismong pundasyon ng mundo nila. Okay, let's break it down. Sa isang corner, andyan yung sistema ng mga Pariseyo. Ang bida dito, mahigpit na batas, tradisyon at kontrol. Sa kabilang corner naman, yung kaharian na dala ni Jesus. Dito, iba ang rules. Ang mahalaga ay awa, yung tao ang laging sentro, at yung otoridad diretsong galing sa Diyos, hindi sa mga lumang rulebook. Ngayon, silipin natin yung mismong eksena kung saan nagsimula itong head-on collision. Makipipan natin to sa Mateo, Kabanata 12. Okay, so, ang setting, mga bukirin sa Galilea. Ayan, kita nyo sa mapa, araw ng pamamahinga o Sabat. So dahil gutom, yung mga disipulo ni Jesus pumitas ng butil para may makain. Para sa mga Pariseyo, malaking kasalanan to. It's considered work sa isang sagradong araw. At ayun na nga, sinita sila agad-agad. Sa isip ng mga Pariseo, simple lang yan. May batas, nilabag nyo, so may parusa. Yung focus nila nasa rules, hindi sa gutom na kalagayan ng mga tao. Pero si Jesus, kalmado lang. At dito, ginamit niya yung sarili nilang banal na kasulatan para i-disassemble yung argumento nila. Una, pinaalala niya yung kwento ni Haring David na lumabag din sa rules dahil sa gutom. Pangalawa, sinabi niya na yung mga pari mismo nagtatrabaho sa templo tuwing Sabat, pero okay lang. Tapos pangatlo, yung pinakamabigat, diniklara niya na may isang mas mataas pa sa templo na kasama nila at siya yun. At eto na yung mic drop moment. Sinabi niya, "Ako ang Panginoon ng Sabath." Grabe! Hindi lang niya sinabing alam niya yung batas. Sinasabi niya, "Ako ang may-ari ng batas na yan." Isipin niyo yung tapang nun. Isa itong direktang challenge sa buong foundation ng authority ng mga Pariseo. So napakalinaw ng mensahe. In-overrule niya sila. Sabi niya, mas mataas ang authority ng hari kesa sa rules ng sistema. Mas mahalaga yung awa sa tao kesa sa bulag na pagsunod sa tradisyon. Basically, in-flip niya yung buong priority list nila. At hindi pa dyan natatapos Lalo pang uminit yung tensyon. At dito na natin mas makikita kung ano ba talaga yung klase ng kapangyarihan na dala ni Jesus. Kasi after nun, sunod-sunod na yung mga himala. At habang nangyayari yun, lalong nagtataka at namamangha yung mga tao. Nakakakita sila ng isang power na hindi nila maintindihan. Kaya napunta sila sa isang tanong na matagal nang nasa isip at puso nilang lahat. Maaaring kayang ito na ang anak ni David? Alam nyo, hindi lang yan simpleng titulo. Parang yang isang code word. Ang ibig sabihin niyan, siya na ba yung Mesiyas? Yung ipinangakong hari mula sa lahi ni David na magtatayo ng kaharian ng Diyos. So yung mga tao, kinikilala na siya. Nakikita na nila yung pagkahari niya. Siyempre, hindi to pwedeng palampasin ng sistema. So anong ginawa nila? Nag-counter sila ng isang napakabigat na akusasyon. Sabi nila, yung kapangyarihan ni Jesus hindi galing sa Diyos. Galing daw yan kay Beelzebul, sa prinsipe ng mga demonyo. Ayan na, desperado na sila. Dito naman natin makikita yung talino ni Jesus. Ginamit niya yung pure logic para pasabugin yung accusation nila. Sabi niya, common sense, di ba? Anumang kaharian na watak-watak sa loob, babagsak yan. Kung si Satanas nagpapalayas ng sarili niyang mga kampon, edi sinisira niya yung sarili niyang kaharian. Paano yung tatayo? Ang simple pero sobrang talino. So after niyang sirain yung akusasyon nila, doon na niya binitawan yung pinakapuso ng misyon niya, yung ultimate revelation, yung pinakamahalagang statement sa buong chapter na to. Pakinggan niyo to ulit.
Kung sa Espiritu ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, ibig sabihin, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Gets nyo ba yung bigat nun? Sinasabi ni Jesus, yung kaharian ng Diyos, hindi na yan parating pa lang, nandito na. Present tense, at yung mga ginagawa ko, yan ang ebidensya. Okay, so kung nandito na pala yung kaharian, ang next logical question ay, sino ang pwedeng maging citizen, sino ang belong dito, paano ka magiging parte nito? At dito, muli sinira ni Jesus lahat ng expectations. Kasi yung pagiging parte ng kaharian niya, hindi pala yan based sa kung sino yung pamilya mo, kung anong lahi mo. Nakabase ito sa isang bagay na mas malalim, yung katapatan mo sa hari at sa kalooban ng Ama. Sa mga salitang yan, niredefine niya yung mismong konsepto ng pamilya. Ang tunay na pamilya sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong ginagawa ang kalooban ng Ama. Isang pamilyang hindi dugo ang nagbubuklod, kundi pananampalataya at pagsunod. So anong connect dito sa atin ngayon? Paano natin isasalin tong lahat sa buhay natin sa 21st century? Okay, para i-summarize, may 4 na key takeaways tayo. Una, si Jesus ang supreme leader, yung hari na nagtatayo ng kaharian ng Diyos dito mismo sa lupa. Pangalawa, yung values ng kaharian, awa, katarungan, parati nitong babanggain yung mga corrupt na sistema. Pangatlo, at napaka-importante nito, yung kaharian ay isang present reality, hindi lang yan sa kabilang buhay. At pangapat, bukas ang citizenship para sa lahat ng gustong maging tapat sa hari. Kaya yung nangyari doon sa Bukirin sa Galilea, hindi lang yon simpleng debate, deklarasyon yon. Isang anunsyo na may bagong hari, may bagong kaharian at may bagong rules na umiiral dito sa mundo. So naipadala na yung imbitasyon, ang kaharian ay nandito na. At yung tanong na iniiwan nito para sa bawat isa sa atin ay, ano ang magiging sagot natin? Kabilang ka ba rito?